Magandang gabi po. Kayo po ngayon ay nanonood sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. At ganoon din po sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Ang ating pong topic ngayon ay tungkol sa naiipit na ugat o sa sinasabi nating pinched nerve, no? Paano po ba natin ito maaayos? Yung pinched nerve, ito po ay isang naiipit na nerve compression, pagka nagkaroon po ng too much pressure dun sa surrounding tissue. Itong pressure na to, nakakairita, pwedeng mag-cause ng pamamaga at madamage yung nerve. Ito yung nagiging sanhi ng kirot, panghihina, pamamanhid, at pangingimay sa area dun sa nagsasupply ng nerve. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel kung hindi pa kayo nag-subscribe. Rose Alfonso, hanapin nyo. Click nyo rin po yung bell para updated kayo sa aking health topic. Ganon din po sa aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Subscribe din kayo. Please click follow, like, and share. Yan po. Ngayon para maunawaan nyo kung ano yung pinched nerve, parang itong garden hose. Imaginein mo yung regular na garden hose, doon po ay dumadalo yung tubig. Pag napalupot yung hose, o kaya nabaluktot ng husto, ang daloy po ng tubig ay pwedeng mag-stop o restricted, konti-konti na lang. Yan po ang nangyayari pagka meron kang pinched nerve. Minsan sabi natin, oy, naipitan ka ng ugat. Yun ang layman term natin dyan. Yung hose, nagre-represent ng nerve. Yung daloy ng tubig, nagre-represent sa nerve signal na nagtatravel sa ating nerve fiber. Pag nabaloktot nga yung hose, ito po yung nagre-represent na naipit yung nerve mo o naipit na ugat. Pag napalupot yung hose, yan po yung pinched nerve na tinatawag. Ito'y para maunawaan ninyo kung ano po yung naipitan ka ng ugat o nagkaroon ka ng pinched nerve o meron kang nerve compression. Kaya nga po yung water pressure, na-emphasize po yung water pressure nagfo-flow dun sa hose, nagre-represent na yung nerve signal nagtatravel sa nerve fiber. Pag ang hose ay nabaluktot o napalupot, yung pressure, yung nerve signal, masisira o magbabara. Pagka yung grabe po, yung pagkabaluktot nito, yung hose na yan, ay yung nare-reduce yung flow ng nerve. Kaya nakakaramdam ka ng pagkikimay. Pag severe, completely nag-stop, mamamanhid, at meron kang severe pain. Kaya po yung pinakamaterial, yung hose, briefly na sabi, pagka yung hose ay nanigas or naging marupok, ito isang unhealthy spine. Kaya yung prone po sa pagkapalupot or itong ating spine. Kaya ngayon, itong ginagamit nating analogy, yung garden hose, na puno-puno ng tubig, nagre-represent sa nerve signal, nagtatravel sa ating mga nerve. Pagka yung nabaluktot yung hose, o kaya ay napalupot, ang water pressure po na to ay pwedeng tumigil. Similar, pag meron kang pinched nerve o naipit na ugat, yung surrounding tissue, nagkakaroon ng pressure sa nerve, kaya nababala ang electrical signal, nagtatravel sa nerve fiber. Kaya po yung pagka-grabe po, yung pagkabaluktot, no, na-slow down yung water flow, kaya nagkakaroon ka ng pangingimay. Pag severe, namamanhid, no, merong sharp pain. Kaya nga po pagka yung nerve ay naipit, ay ito po yung transmission ng electrical signal dun sa nerve na yan, ay makakaramdam ka ng frustration dahil restricted po yung flow ng nerve signal, nanghihina ka
at humihina yung muscle mo. Kaya yung pamamanhid at pangingimay, ito po yung nararamdaman mo pag yung mga nerve mo ay naiipit. Paalala po muna sa ating vitamin C, ito yung nagpapalakas ng ating immune system. Ang vitamin C natin nagpo-protect sa infection sa pamamagitan ng pag-produce ng white blood cells ng ating katawan. Tumutulong po yung vitamin C sa production ng white blood cells. Ito po yung the soldiers of the body, nagpo-protect sa katawan para labanan ng infection, para yung production ng white blood cells na to, itong pinaka-defense mechanism natin. Madali kang gumaling, yung sugat mo, mapabilis ang healing process mo, at ang vitamin C din tumutulong sa absorption ng iron mula sa pagkain mo. Alam po natin ang iron ay kinakailangan sa production ng red blood cells. Ang Super B complex, samahan mo, pagsabayan mo ng inumin, yung Super B complex saka vitamin C, ang purpose po nito ay para lumakas tayo po ay maging masigla, mabilis gumaling sa sakit, at yung conversion ng food into energy, mabilis. Pag kulang ka sa Super B complex at vitamin C, nakakaramdam ka ng pagod at hapo, madali kang manghina. Kaya itong supplementation na to, vitamin Super B complex, water-soluble ito, ibig sabihin, inumin mo to, empty stomach, wala pa laman yan, 30 minutes bago ka mag-almusal. Kaya pag may kang pinched nerve, try mo yan, no? Yung pinched nerve po, pwede mong maramdaman yan sa batok, sa liig, sa likod, sa may wrist, sa elbow. Ang muscle pain po ito ay common symptoms ng pinched nerve or naipit na ugat. Ang pain na yan, very sharp, burning and aching. At ito pong simptoma nga po ng pinched nerve, nanghihina yung muscle controlled by the nerve, namamanhid at nangingima yung area nagsiserve doon sa nerve, nagkakaroon parang meron kang pins and needle sensation, parang tumutusok-tusok ito ng karayom, no? Kaya nga po, kailangan po nito, ano dapat mong gawin, no? Pag meron kang simptoma nito, kailangan na medical attention. Paalala mo na po sa lecithin. Ang lecithin po ay nakakatulong para ma-improve ang cholesterol level, ma-prevent ang heart disease, at na-improve ang yung memory and learning and understanding. Nakakatulong ito para hindi ma-damage ang brain, prevent Alzheimer disease and dementia o pagiging ulyanin. Yung calcium magnesium naman natin para lumakas ang ating buto, para maiwasan ang panghihina ng ating kalamnan, ma-relax yung isip at ating katawan. Madali kang makatulog dahil tumutulong sa production ng melatonin, hormone na nagpapatulog, at saka nga po ang calcium magnesium, maganda po itong supplement para sumarap ang ating tulog. Available yan sa patnubay, no? Ngayon, tungkol naman po sa pinag-uusapan natin tungkol sa pinched nerve, habang tayo nagkakaedad, nagkakaroon ng spaces pagitan ng ating gulugod, kumikipot. Kaya pag kumipot yan, may tendency, may naiipit na nerve sa iyong spine. Lalo na yung trabaho mo, meron kang awkward position, nagkakaroon ng stress dun sa nerve, nagkakaroon ng panganib na magkaroon ka ng maipitan ka ng nerve. Yung sobrang katabaan din po, nagbibigay pasanin sa ating mga kasukasuan at sa ating gulugod, tumataas ang panganib sa pinched nerve. Pag diabetic ka din, madaling madamage yung nerve throughout your body, kaya susceptible ka sa pinched nerve na tinatawag. Yung arthritis, nakakapagpakipot ng spaces sa iyong spine at nagkukos ito ng pinched nerve. Pagbuntis ka rin dahil nadadagdagan ka ng timbang at nagkakaroon ka ng fluid retention, nagkakaroon ng pressure sa nerve. Kaya kung meron kang pinched nerve or naiipit na ugat or naiipit na nerve, magpa-check up ka sa doktor for diagnosis and treatment. Ang early diagnosis and treatment, napiprevent yung permanent nerve damage. Ang treatment po ng pinched nerve, ito ay combination ng rest, ice, heat,
medication, and physical therapy. Para ma-relieve yung pressure sa nerve, kailangan nyo po ng pahinga. Ang pahinga ay ito po'y nakakatulong para mawala yung pain. Pagka po naipitan ka ng mga ugat, madali itong mamaga, kaya masakit. Kaya nga po meron tayong natural response sa injury at makatulong ma-isolate yung affected area. So, pag pinahinga mo yung affected area, nababawasan yung pamamaga, pain, no? Ang pagpapahinga dun sa affected area, mamiminimize mo yung stress at saka strain dun sa inflamed tissue. Inaalaw ng katawan mo, ma-focus yung kanyang lakas sa healing and reducing inflammation. Kaya nga po, pag less ang inflammation, yung pressure dun sa pin's nerve ay nare-reduce, nagkakaroon agad ng nerve recovery at nakakalis ng pain. Kailangan ng complete rest, no? Lalo na po doon sa affected area, ipahinga mo talaga. Pwede kang gumamit ng sling for an arm or iwasan mo activities. Nagbibigay pasanin sa likod mo kung meron kang pinch nerve sa iyong spine. Dapat ma-modify yung activities, ma-minimize yung aggravation, at saka kailangan ng proper lifting technique. Magkaroon ka ng break sa prolonged sitting or standing position para maiwasan ng inflammation, maiwasan ng pressure sa nerve, na-improve yung healing environment sa nerve, less pain and discomfort. Kaya ang pahinga, ito yung complete immobilization for extended period, nagiging dahilan po kasi ng muscle stiffness and weakness pagka po yung muscle mo hindi mo pinahinga. Kailangan din mo ng gentle movement and stretching exercise. Ito recommended para hindi naman po yung umurong yung ating muscle para ma-maintain ang flexibility at mag-promote ng healing. Kailan meron pong recommended ang yung doctor ng exercise. Kaya ang rest, ito'y nakakatulong ma-minimize ang pressure, ma-promote yung pain relief. At ang rest dito ay nakakatulong para ma-repair yung damaged nerve, mabilis kang makarecover. At saka yung gentle movement, gentle exercise, ma-maintain yung flexibility, mapiprevent yung complication. Kailangan nyo po ng mga light movements, stretching exercise, para ma-improve yung blood flow dun sa affected area, tumutulong sa healing and reducing inflammation, ma-maintain yung strength. Yung gentle exercise na ma-maintain yung muscle strength, napakahalaga dito sa ating para ma-prevent yung future issue. Kaya pay attention kung paano ang katawan mo nagre-respond sa iba't ibang activities. Pero ang pahinga, pag nakaranas ka ng pain at hindi mo matolerate yung galaw mo, magpahinga ka. Mag-seek ka ng professional guidance, no? Ma-assess ang condition mo, kailangan ng physical therapist. Meron kang personalized exercise program. Ang program na to ay very safe and effective. Ma-promote yung healing para ma-minimize yung further irritation. Meron tayong crystal oil. Alam mo yung crystal oil, napakaganda niyan. Pag masakit ang batok mo, masakit ang tuhod mo, all over the body, kung ano man yung sakit, pain na nararamdaman mo, pamamanhid, pamumulikat, pahiran mo lang ng crystal oil. Kung may arthritis ka, meron kang inflammation, meron kang muscular pain, pahiran mo ng ating crystal oil. Pampatulog din, nakaka-relieve ng headache, amuyin mo, nakakalis ng hilo, pagbarado yung ilong mo, nakiklear yung congestion, na-improve ang respiratory health. Kaya nga po, may pangkalmanting effect sa tiyan natin, tanggal ang kabag, yung bloated mo, yung cramps mo, nare-relieve yung pagduduwal at pagsusuka. Hindi ka rin kakagatin ng lamok, tanggal ang kate pag nakagat ka. Kaya nga po mayroong antibacterial property activated charcoal, kaya naiwasan ang pamamaga ng bituka at nag-improve ang kalusugan ng bituka para ma-prevent ang colon cancer.
Ito yung magandang pang-prevent ng food poisoning, prevent hangover, and drug overdose. Naiwasan yung pagtatae, tanggal ang gas at bloating, nag-absorb ng gas at toxin sa bituka mo, ang activated charcoal. Nare-reduce din ang bad breath, ina-absorb yung bacteria at toxin mula sa bibig mo. Very helpful ito sa inyo pong bad breath. Available po yan sa Patnubay. Kapag tayo po ay nagkaroon po ng pinched nerve dito sa ating bukong-bukong, sa ating ankle bone, masakit yun, no? Pagka napilayan ka, natapilok ka, napilayan ka. Kaya, syempre, yung buong weight natin ay ginagamit natin yung ating sakong, ang ating paa sa paglakad. Kaya kailangan kung ikaw ay nagkaroon ng injured ankle bone or nagkaroon ka ng injured muscle o mayroong mga naipit na nerve dyan, kailangan ng gentle stretches and light walking para ma-prevent ang stiffness na nagpo-promote ng healing. Kaya nga po, ang key, no, ang rest ay napakahalaga sa pagmamanage ng inflammation. Kaya recommended po ng doktor, kailangan mo po para maiwasan ng complication, kasama po nito na meron kang pa-check up sa isang physical therapist, ma-determine ang best approach sa situation mo. At ganun din, pwede mong gamitan ng ice and heat therapy. Yung ice, sa initial stages, the first 2 days, no, mag-apply ka ng ice pack, i-wrap mo yan sa towel, ipatong mo dun sa affected area na namamaga at masakit, 15 to 20 minutes at a time. Pwede mong gawin ito several times a day, ma-reduce ang inflammation and pain. Ngayon, after 2 days, once nag-subside na yung pamamaga, ay init na. Pwede po yung bote, lagyan mo ng hot water, balot mo ng towel, tapos idampi mo dun sa kung saan po yung naipit na nerve mo. Kasi yung warm compress, nag-i-improve yung blood flow, nagpo-promote ng healing, at ito po yung heat po, nakakatulong sa naiipit na ugat, no? Kaya importante na sa loob ng 2 days, after na nagsimula yung pain, gawin mo na yan. Mag-apply ka ng ice pack, nakarap sa towel, 15 to 20 minutes interval, gawin mo to several times a day. Nakakaalis ito ng inflammation at saka yung constricting blood vessel dun sa area na yon. Kaya yung namang init na gagamitin mo, after yung heating pad, ito po yung nag-improve yung blood flow, nagpo-promote ng healing, at nare-reduce yung stiffness. Kaya mag-wrap ko ng ice pack, lagay mo sa towel, i-direct application mo yung ice doon sa skin mo, listen to your body, i-continue mo lagi yan, talk to your doctor. Yung heat therapy, very powerful yan sa mga pinched nerve, at ito yung nagpo-promote ng faster recovery. Merong medication na over-the-counter, ibuprofen, acetaminophen, nakaka-manage ng pain at inflammation. Kaya nga po, meron tayong mga stronger pain reliever, muscle relaxant, or anti-inflammatory medication. Ito po ay valuable tool for pag-manage ng pain. Kaya ito po ay pwede niyong pareseta sa inyong doktor. Meron mga over-the-counter like ibuprofen, Advil, Motrin, acetaminophen, Tylenol, Aleve, no? Kaya syempre po yung pag-take niyan, alalay lang. Pag sumobra ka, pwedeng ma-damage yung kidney mo. Pa-check up ka sa doktor, gumamit ka ng pain reliever na gagamitin mo, at maging mindful ka sa potential side effect. Yung mga prescription medication, ito po ay prescribed ng doktor. Kaya itong mga common prescribed medication para sa naipit na nerve, ito para pain reliever, muscle relaxant, anti-inflammatory medication, yan po ang mga i-reseta ng doktor sa inyo, no? Kaya maraming additional points pa, alalahanin mo, combination ng therapy, yung cold or hot, no? Kailangan po ng
recommended na optimal pain management. Meron medication, naka-address sa symptoms, pain at inflammation. Kaya po yung underlying cause ng pinched nerve, alalahanin nyo, sabi, pa-check up kayo sa doktor, sa pharmacist, bago nyo inumin yung gamot na yan. Ang physical therapist ay ito yung mga personalized exercise program para ma-improve ang flexibility and range of motion affected area, palakasin yung muscle na nagsusupport sa spine and other joints. Kaya kailangan nyo rin mga supplement katulad ng fish oil, no? Maganda po yung omega-3 fatty acid. Meron siya anti-inflammatory properties, no? Nakakatulong ito, ma-reduce yung pain associated ng pinched nerve. At kailangan nyo rin po ng mga supplement na Super B complex na B1, B2, B3, B4, no? B6. At malaking tulong po ito. B vitamins, ayon sa report, kung meron kayong pinched nerve, mag-take ka rin ng omega-3 fatty acid para maiwasan ng pagtaas ng cholesterol, pagtaas ng blood pressure, and blood clot. Kaya omega-3, meron siya anti-inflammatory properties, nare-reduce yung bara, nag-build up sa arteries at nag-i-improve ng blood flow. Available ito sa Patnubay. Kayo po ay nanonood sa aking programang Patnubay sa Kalusugan dito sa Facebook, sa YouTube naman, Rose Alfonso. Patuloy po kayong tumangkilik sa ating program para marami po kayong matutuhan. Ipaalam niyo po sa akin kung ano pangalan niyo, address at CP number kung gusto yung pa-deliver sa ating mga rider. At i-deliver sa inyong bahay, cash on delivery, babayaran nyo po pagdating na nung rider. Ngayon po idadako tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas. Isa-charge po pala sa inyo ang shipping fee. Sabi po sa Malakay 3:16, silang natatakot sa Panginoon ay pinag-uusap at pinapakinggan ng Panginoon at dinidinig ang aklat na naalala na ay nasulat sa harap niya para sa kanyang mga natatakot sa Panginoon. Sabi, gumunita ang kanyang pangalan. Kristiyano, pag nagsasama-sama, mag-ingat sa pinag-uusapan. Pinakikinggan ng Diyos ang ating mga salita. Huwag tayong manira sa kapwa, huwag tayong magalit. Sa bawat salita na dumadabas sa ating bibig, ang Panginoon po ay naririnig niya. Kaya kailangan po ang sabi, ang aspect po importante dun sa character ng isang tao. Matuto siyang mag-repent at saka tumalikod siya sa kasalanan, mag-stay faithful siya throughout God's vow to keep a record of their faith. Magandang gabi po, nawa po ang pagpapala at patnubay ng Diyos sumaatin, and God bless us all.